Ang batang mahilig sumagot-sagot na si Andoy. Sa isang tahimik at payapang baryo, may batang nagngangalang Andoy. Kilala si Andoy bilang masigla at masayahing bata, ngunit may isang katangian siyang ikinalulungkot ng kanyang mga magulang. Sumasagot si Andoy sa tuwing pinagsasabihan siya. Isang umaga, habang naghahanda si Andoy para pumasok sa paaralan, tinawag siya ng kanyang ina. Andoy, pakitapos nga itong almusal mo bago ka umalis, sabi ng ina. Mamaya na po, Nay. Hindi pa naman ako gutom, sagot ni Andoy habang nagmamadali siyang magbihis. Kailangan mong kumain, anak. Mahirap mag-aral ng walang laman ang tiyan, mahinahon na paliwanag ng kanyang ina. Basta, Nay, hindi ko gusto ngayon, sagot ni Andoy habang isinusuot ang kanyang sapatos. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina. Alam niyang mahirap baguhin ang ugali ng kanyang anak, pero patuloy siyang nagdarasal na magbago ito balang araw. Sa paaralan, naging mabuting estudyante si Andoy. Mahusay siya sa mga aralin at aktibo sa klase. Ngunit tuwing sinasaway siya ng kanyang guro, mabilis siyang sumasagot. Andoy, pakipasa naman ang iyong proyekto, sabi ng kanyang guro isang araw. Mamaya na po, Maam. Hindi pa ako tapos, mabilis na sagot ni Andoy. Kailangan mong matutunang sundin ang utos kaagad, Andoy. Mahalaga ito, sabi ng guro. Kasi po, Maam, maraming ginagawa, sagot muli ni Andoy na ikinataas ng kilay ng kanyang guro. Sa tuwing uwi si Andoy sa kanilang bahay, laging nagtataka ang kanyang mga magulang kung bakit ganoon ang ugali ng kanilang anak. Alam nilang mabait si Andoy, ngunit ang kanyang pagsagot ang lagi nilang pinoproblema. Isang araw, nagpasya ang mga magulang ni Andoy na kausapin siya ng masinsinan. Anak, may gusto kaming sabihin sa'yo, sabi ng kanyang ama habang naghahapunan sila. Ano po iyon? Itay, tanong ni Andoy habang kumakain ng sinigang na baboy. Napapansin namin na madalas kang sumasagot tuwing sinasaway ka namin o ng iyong guro, sabi ng kanyang ama ng mahinahon. Pero, Itay, hindi naman po mali ang ginagawa ko, sagot ni Andoy. Hindi naman namin sinasabi na mali ka palagi, anak. Pero ang mahalaga ay marunong kang makinig at rumespeto sa mga nakakatanda, sabi ng kanyang ina. Kasi po, Nay, Itay, minsan po hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong sundin agad, sagot ni Andoy na nagiging emosyonal. Anak, maraming bagay ang matututunan mo sa pakikinig sa mga nakakatanda. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod kundi sa pagrespeto, paliwanag ng kanyang ama. Subukan mo kayang intindihin ang sinasabi namin bago ka sumagot, dagdag pa ng kanyang ina. Tahimik na nag-isip si Andoy. Alam niyang may punto ang kanyang mga magulang, ngunit mahirap para sa kanya na pigilin ang pagsagot. Isang hapon, habang naglalaro si Andoy sa bakuran, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Mang Berto na hirap sa pag-igib ng tubig. Mang Berto, bakit po kayo nahihirapan? Tanong ni Andoy. Medyo mabigat kasi itong timba, Andoy. Pero ayos lang, kaya ko naman, sagot ni Mang Berto na may ngiti sa kanyang labi. Pwede po ba akong tumulong? Tanong ni Andoy na nagnanais magpakita ng kabutihan. Salamat, Andoy, pero kaya ko na ito, sabi ni Mang Berto. Sige na po, gusto ko pong tumulong, pagpupumilit ni Andoy. Kung gayon, salamat, Andoy. Mabigat ito kaya maging maingat ka, sabi ni Mang Berto habang iniaabot ang timba. Nakaramdam si Andoy ng kasiyahan sa pagtulong. Habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, napagtanto niya ang halaga ng pagiging magalang at maingat sa kanyang mga salita at kilos. Kinabukasan, sa paaralan, napansin ng kanyang guro na tahimik si Andoy. Andoy, may problema ba? Tanong ng guro. Wala po, Maam. Iniisip ko lang po ang sinabi niyo dati, sagot ni Andoy. Tungkol saan iyon? Tanong ng guro, naguguluhan. Yung tungkol po sa pagsunod at pakikinig sa nakakatanda, paliwanag ni Andoy. Mabuti naman at naiintindihan mo na ngayon, Andoy. Huwag mong kalimutan na ang paggalang sa nakakatanda ay mahalaga, sabi ng guro na may ngiti. Opo, Maam. Susubukan ko pong magbago, pangako ni Andoy. Pag-uwi ni Andoy, inabutan niya ang kanyang ina na naguhugas ng pinggan. Nay, may maitutulong po ba ako? Tanong ni Andoy.
Salamat, Andoy. Pwede mo bang punasan ang mga plato matapos kong hugasan? Sabi ng kanyang ina. Opo, Nay, masiglang sagot ni Andoy. Napansin ng kanyang ina ang pagbabago. Andoy, napansin kong naging mas magalang ka na ngayon, sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ni Andoy ang mga plato. Opo, Nay. Naisip ko pong tama kayo ni Itay. Kailangan kong matutunang magpakumbaba at makinig, sagot ni Andoy. Iyan ang tamang ugali, anak. Lagi mong tandaan na sa bawat salita at kilos, mahalaga ang respeto, sabi ng kanyang ina na may pagmamalaki. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsanay si Andoy sa pagiging magalang. Hindi na siya sumasagot sa kanyang mga magulang at guro. Sa halip, nakikinig siya at sinisikap intindihin ang kanilang sinasabi. Isang araw, sa paaralan, nagbigay ng takdang aralin ang kanilang guro. Andoy, pwede bang ikaw ang mamuno sa grupo nyo para sa proyekto? Tanong ng guro. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang aking makakaya, sagot ni Andoy na may paggalang. Mabuti, Andoy. Alam kong kaya mong pamunuan ang iyong mga kaklase ng maayos, sabi ng guro. Sa pagtutulungan ng kanyang mga kamag-aral, naging matagumpay ang kanilang proyekto. Pinuri ng guro ang kanilang grupo at si Andoy bilang isang mahusay na lider. Nang umuwi si Andoy, masaya niyang ibinahagi ang kanyang karanasan sa kanyang mga magulang. Nay, Itay, napili po akong leader sa aming grupo, sabi ni Andoy na puno ng kasiyahan. Talaga, anak. Iyan ang bunga ng iyong pagsusumikap at paggalang, sabi ng kanyang ama. Opo, Itay. Natutunan ko pong mahalaga ang pagiging magalang at masunurin, sabi ni Andoy. Iyan ang tamang landas, anak. Lagi mong tatandaan na ang pagiging magalang ay magdadala sa iyo sa tagumpay, sabi ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan at patuloy na nagpakita ng magandang asal si Andoy. Hindi na siya sumasagot sa kanyang mga magulang at guro. Naging mabuting halimbawa siya sa kanyang mga kamag-aral. Isang araw, inimbitahan si Andoy na magsalita sa harap ng kanilang paaralan. Andoy, maaari mo bang ibahagi ang iyong kwento sa ating mga mag-aaral? Tanong ng kanilang punong guro. Opo, ma'am, sagot ni Andoy na may kasabikan. Sa harap ng mga mag-aaral, nagsalita si Andoy. Noong una, hindi ko naiintindihan ang halaga ng pagiging magalang. Madalas akong sumagot sa aking mga magulang at guro. Ngunit natutunan ko na ang paggalang at pagsunod ay mahalaga. Ito ang nagdala sa akin sa mga magagandang pagkakataon, patuloy ni Andoy. Hindi madali ang pagbabago, ngunit sa tulong ng aking pamilya at mga guro, natutunan kong maging mabuting anak at estudyante, pagtatapos ni Andoy. Palakpakan ang sumalubong kay Andoy. Pinuri siya ng kanyang mga guro at kamag-aral. Naging inspirasyon siya sa lahat. Pag-uwi ni Andoy, niyakap siya ng kanyang mga magulang. Anak, proud kami sa'yo, sabi ng kanyang ama. Salamat po, Itay, Nay. Kayo po ang nagbigay ng inspirasyon sa akin, sabi ni Andoy na puno ng pasasalamat. Lagi mong tatandaan, anak, ang bawat aral na natutunan mo. Gamit. Mo ito sa iyong paglaki, sabi ng kanyang ina. Opo, Nay. Pangako po, sagot ni Andoy. Mula noon, naging patuloy ang magandang asal ni Andoy. Hindi na siya sumasagot sa kanyang mga magulang at guro. Lagi siyang nagpakita ng paggalang at pagiging masunurin. Naging matagumpay si Andoy sa kanyang pag-aaral at nagkamit ng maraming karangalan. Ang kanyang mga magulang ay laging nandyan upang suportahan siya. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, baon ni Andoy ang mga aral ng pagiging magalang at masunurin. Hindi lamang siya naging mabuting anak kundi isang huwarang mamamayan. Lumipas sa mga taon at naging isa ng tanyag na profesional si Andoy. Nakilala siya hindi lamang sa kanyang husay kundi sa kanyang magandang asal. Sa bawat tagumpay, lagi niyang naaalala ang kanyang mga magulang at guro na nagturo sa kanya ng tamang asal. Isang araw, bumalik si Andoy sa kanilang baryo upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Nay, Itay, narito na po ako, sabi ni Andoy habang yakap ang kanyang mga magulang. Andoy, anak, napakabuti ng iyong naging buhay. Napakasaya namin para sa'yo, sabi ng kanyang ama. Lagi po kayong nasa isip ko, Nay, Itay. Kayo po ang naghubog sa akin, sabi ni Andoy na puno ng pagmamahal.
Salamat, anak. Lagi mong tatandaan ang mga aral na itinuro namin sa'yo, sabi ng kanyang ina. Opo, Nay. Iyon po ang aking gabay sa bawat araw, sagot ni Andoy. Sa puso ni Andoy, laging buhay ang mga aral ng pagiging magalang at masunurin na nagsilbing gabay sa kanyang matagumpay na buhay. Isang araw, sa kanilang baryo, nagkaroon ng malaking pagtitipon. Lahat ng mga residente ay inimbitahan, kasama na ang mga nakatatanda at mga bata. Isa si Andoy sa mga pangunahing panauhin sa nasabing okasyon. Nagtipon ang mga tao sa plaza, at ang mga upuan ay napuno ng mga pamilya, magkakaibigan, at mga kapitbahay. Bago magsimula ang programa, nilapitan si Andoy ng isang batang lalaki na nagngangalang Kiko. Si Kiko ay kilala sa kanilang baryo bilang isang batang mahilig din sumagot sa mga nakatatanda, katulad ni Andoy noong bata pa siya. Andoy, pwede po ba akong magtanong, mahiyaing tanong ni Kiko. Oo naman, Kiko. Ano yon? Malugod na sagot ni Andoy. Paano po ba kayo natutong maging masunurin? Nahihirapan po kasi akong magbago, tanong ni Kiko habang nakayuko. Napangiti si Andoy. Alam mo, Kiko, hindi madali ang magbago. Pero nagsimula ako sa pakikinig sa mga payo ng aking mga magulang at guro. Natutunan kong pahalagahan ang kanilang sinasabi at magbigay galang, paliwanag ni Andoy. Paano po kung hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila, tanong muli ni Kiko. Sa bawat pagkakataon, subukan mong intindihin at magtanong ng maayos. Huwag kang matakot magtanong kung may hindi ka naunawaan. Mahalaga ang paggalang at pagpapakumbaba, dagdag ni Andoy. Tutulungan mo po ba ako, tanong ni Kiko na may pag-asang makikita sa kanyang mga mata. Oo, Kiko. Lagi akong nandito para tumulong. Basta't handa kang makinig at magbago, sagot ni Andoy habang hinahaplos ang ulo ni Kiko. Sa gabing iyon, nagsimula ang programa sa plaza. Nagbigay ng talumpati si Andoy tungkol sa kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda. Ibinahagi niya ang kanyang kwento at ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang at guro. Sa bawat isa sa atin, may pagkakataong magbago at maging mabuting tao. Ang mahalaga ay marunong tayong makinig, magpakumbaba, at magbigay galang, pagtatapos ni Andoy. Matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga tao. Maraming mga bata ang lumapit kay Andoy, humihingi ng payo at nagpapasalamat sa kanyang inspirasyon. Isa na rito si Kiko na ngayon ay puno ng determinasyon na magbago. Andoy, salamat po. Pangako po, susubukan kong maging masunurin at magalang, sabi ni Kiko. Mabuti, Kiko. Lagi mong tatandaan na ang bawat mabuting gawa ay nagsisimula sa isang hakbang. Lagi akong nandito para sa'yo, sagot ni Andoy. Sa araw-araw na lumipas, si Kiko ay nagpakita ng pagbabago. Unti-unti siyang natutong makinig at magbigay galang sa kanyang mga magulang at guro. Ang kanyang mga kaibigan at mga kaklase ay napansin ang kanyang pagbabago at marami ang sumusunod sa kanyang halimbawa. Si Andoy ay patuloy na naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Sa bawat pagtitipon, siya ay laging inaanyayahan upang magbigay ng talumpati at magbahagi ng kanyang mga karanasan. Naging isa siyang huwaran ng kabutihan at paggalang. Isang araw, habang naglalakad si Andoy sa kanilang baryo, nilapitan siya ni Mang Berto, ang matandang tinulungan niya noon sa pag-igib ng tubig. Andoy, salamat sa iyong pagiging huwaran. Malaki ang naiambag mo sa pagbabago ng mga kabataan dito sa ating baryo, sabi ni Mang Berto. Salamat po, Mang Berto. Ibinahagi ko lamang po ang mga aral na natutunan ko mula sa aking mga magulang at guro, sagot ni Andoy na may ngiti. Tama ka, Andoy. Ang mga aral na iyon ay mahalaga at dapat ipasa sa mga susunod na henerasyon, sabi ni Mang Berto. Lumipas ang mga taon at si Andoy ay nagkaroon ng sariling pamilya. Tinuruan niya ang kanyang mga anak ng mga aral na natutunan niya mula sa kanyang kabataan. Ang pagiging magalang at masunurin ay naging pundasyon ng kanilang tahanan. Isang gabi, habang nag-uusap si Andoy at ang kanyang mga anak, nagtanong ang kanyang bunso, Itay, paano po ba kayo natutong maging magalang at masunurin? Alam mo, anak, natutunan ko ito mula sa aking mga magulang at guro.
Hindi madali, pero mahalaga ang pakikinig at pagrespeto sa mga nakatatanda, sagot ni Andoy. Talaga po, Itay. Gusto ko rin pong maging katulad nyo, sabi ng kanyang anak na puno ng paghanga. Makakaya mo yan, anak. Basta't lagi mong tatandaan ang mga aral na itinuturo namin sa'yo, sagot ni Andoy habang niyayakap ang kanyang anak. Sa bawat henerasyon, ipinasa ni Andoy ang mga mahalagang aral na natutunan niya. Ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng kasaysayan ng kanilang baryo, at ang kanyang halimbawa ay nagsilbing gabay sa maraming kabataan. Sa puso ni Andoy, ang pagiging magalang at masunurin ay hindi lamang simpleng mga katangian. Ito ay naging pundasyon ng kanyang buhay na nagdala sa kanya sa tagumpay at kasiyahan. At sa bawat araw, siya ay nagpapasalamat sa kanyang mga magulang at guro na nagturo sa kanya ng tamang landas.